Magandang umaga muli sa ating lahat. Ang ating mensahe ngayon is New Beginning. Ayan. Doon sa mga nagte-take note, ang ating title, ang ating topic ngayong umaga ay New Beginning. Palakpakan po natin ang Lord. Yes. Di ba New Year ngayon, new month, first month of the year, 2026. So, we are starting, we have to start right. Amen po ba? Yan, kaya lang hindi po new. Old pa rin ang ating style. Ang alam mo yung old natin, nakakainis. Di ba? May mga old tayong ugali na hindi nakakainis. Sino dito minsan naiinis sa sarili? O madalas? Di ba? Nakakainis. Di ba? Bago tayo mainis sa iba, subukan kaya nating mainis muna sa sarili. Di ba? Minsan nainis siya sa naman ginawa yun. Dumating na ba sa buhay niya yun? Ba't ko naman sinabi yun? Ba't ko naman nagawa yun? Di ba? Minsan ba? O madalas? Di ba? Madalas. Gaano kadalas ang minsan. Kaya ngayon, dahil new na, marami tayong mga old na ugali, mga lumang ugali na gusto na natin baguhin. Di ba? Bago tayo tumingin sa pagbabago ng iba, madali kasi nating makita na dapat nagbago na yan, dapat nagbago na kayo. Pero hindi natin nakita ang sarili na una pala dapat tayo ay magbago. Amen? Kasi kapag nagbago na tayo, madali na lang magbabago ang iba. Di ba? Lagi nating kasabihan noon na, if I change, everybody changes. Di ba? If I change, kung ako ay nagbago na, everybody, ang lahat ay magbabago. Nasundan po natin, huwag kang maghanap ng pagbabago ng iba kung ikaw sa sarili mo ay marami rin namang luma. Nasubukan nyo na bang kumain ng lumang pagkain? Panis? Di ba hindi masarap? Maganda talaga yung mainit, bago. Amen? Bagong mukha. Meron bang bagong mukha sa church natin? Di ba masaya kapag may mga bagong tao, bagong bisita, bagong mga first timer? Ang sarap ng pakiramdam. Amen? Di ba nagsiksikan tayo na wala ng upuan? Masarap ang pakiramdam. Magandang problema po yun na wala ng upuan. Amen? Kaysa naman problema tayo na walang umupo. Maraming upuan pero walang nakaupo. Pero yung wala nang mauupuan, hanggang doon na sa labas, hanggang na doon na sa Walter Mart, ay magandang problema yun. Yun bang tipong nahugmak ng hagdanan, naggandapi-ang mga tao tungkol sa kadaghan, magandang problema yun. Marami namang manggigilo. Huwag kayong mag-alala. Ang ibig sabihin, maganda yung stampede. Hindi yung, alam niyo yung sa oras na ito, ganitong oras, puno ngayon ang sabungan. Di ba? City G's, Lugis, mga ganyan. Ang ingay-ingay nila, sigaw. Pag dumaan ka dyan sa sabungan dyan sa Santa Quiteria, ang ingay, nagsigawan sila. Meron din silang Kristo doon. Di ba? Punong-puno ang sabungan. Pero ang mga simbahan, ang luwag-luwag. Marami din namang madami, pero sa mga Kristiyanong simbahan, napakasarap na maraming mga tao lumalapit sa Panginoon. Amen? Ang iyong katabi mo at ikaw, dahil nandito tayo sa presence ni Lord, mapalad po tayo. Sabihin mo sa katabi mo, malapad ka. Ay, instead, mapalad. Malapad ka. Mapalad, hindi malapad. Nagkamali lang. Sorry naman. Ayan. Okay, so again, sabihin mo natin, God bless you. Okay, marami tayong dapat baguhin sa sarili, sa church. Ang pagbabago ay para for improvement. Diba? Hindi yung pagbabagong napasama, kundi
mapabuti, at mapaunlad, at mapagpalain. Amen? Isang masigabong palakpak para sa buhay makapangyarihang Diyos. Amen. Okay, tayo po muna magbasa ng Biblia. Isaiah. Yan. Isaiah chapter 43, verse 18 and 19. Ito yung ating key verse. Sabi natin, key verse. Anong key verse? Key verse. Key verse. Bisaya man. Bisaya man. No, key verse. Key verse. Lahat nga po, verse. Oh, ikaw niyan, ano yung uso? Verse. Yan, verse. Yan, key verse. Ibig sabihin, susi. Yan, ito yung verse po natin. Everybody, kasama ng ating pagbabago, kapag preaching na, attentive tayo na. No? Attentive po lahat. Sino pong gusto maging attentive? Taas mga kamay. Yan. Pag sinabing attentive, focus. Kasi pagkain man ito, pagkain ng ating kaluluwa, pagkain ng ating espiritu, para tayo ay mabusog sa pagkain espiritual. Okay. Verse 18. Okay, sige po. Lahat po tayo magbasa para nakapokus. Everybody, ready? Begin. Wala na. Okay. Napansin nyo, ang daming salita niya, new. Yan. See. Okay. Tingnan nyo. Kaya kailangan natin ang ating mga mata. Kasi kung minsan maraming mga bagay na gawa ng Diyos, hindi natin nakikita. At ang nakikita natin madalas, igawa ng kaaway. Sabi ni Lord, see, I am doing a new thing. Tingnan nyo, may ginagawa ang Diyos na mga bago. Now it springs up. Okay? Bumulwak. Umapaw. Do you not perceive it? Hindi nyo ba napapansin? O isang tanong po ito. Hindi nyo ba napapansin ang mga pagbabago? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. Okay, di ba pagpasok mo sa church, kapag mayroong bago, napapansin, di ba? Pagpasok mo, wow, anong napansin mo? Wow, baluyin. Di ba? Mayroon kang napapansin. Kapag may bago sa iyong paningin, parang, anong bago? Kasi kapag lagi na lang luma, parang, walang nabago. Walang pagbabago. Ibig sabihin, walang improvement. Di ba? Pero kung tumitingin ka, ay, yung kabwits na yan, noong 1984 pa yan. Yung mga dumi na yan, parang nung nakaraang linggo pa yan, wala bang nakakapansin. Pero kapag merong nakaka-attract ng pagbabago, yun sa material na bagay. Ngayon, ang ipapakita ng Diyos ay yung mga bago sa ating buhay. Ano yung ipakita ng Diyos sa buhay mo nitong year 2026? New beginning. When we start right, we will end up right. Kapag tama ang simula mo sa 2026, tama din pagdating sa dulo ng December. Last Sunday ng December 2026, ang ganda ng mangyayari kapag maganda ang iyong simula. Pero kapag nagsimula ka ngayon, New Year, nagsimula ka ng mali, mga kapatid, do not expect tama pagdating sa dulo. Nasundan nyo? Sa English, when we start
right, kapag nagsimula ka ng tama, magtatapos ka rin ng tama. Amen? Sino ditong magiging tama? Magkaiba naman yung sino ditong may tama. Amen? Parang iba yun. Parang iba yun, di ba? Ano ang dating? May tama ba? May tama ba ako? Mali man ang Tagalog ko. May tama ako? Ang ibig kong sabihin ba na tama ba ako? Pero kapag sinabi kong may tama ba ako, pag sinabing may tama, sa Bisaya, ang tawag natin sa Bisaya, ano tawag nun? May giring, may singko-singko, di ba? May karga sa kilikili, yung may tama. Amen. Ngayon, papaano natin gawin tama? Okay, sa ating, umatin po ako ng, pumasyal po ako sa life group ng Caloocan. Parang pangalan ng Caloocan. Yung mga taga-Caloocan dito. Ayan, gagwapo nila, no? Okay, gaganda nila. Okay, kaya sila maganda kasi nag-life group. Yun palang susit eh. Okay, nasa labas po ako, nakikinig po ako sa kanilang topic. Ang ganda ng topic nila. Ang topic nila doon ay sa pangunguna ni Pastor Chris. Sabi doon, tayo ay nilikha tayo ayon sa wangis. Tayo ay nilikha sa kamukha ni Lord. Diba? Tingnan mo katabi mo, kamukha ba ni Lord yan? O kamukha ng kapitbahay niya? Ayon sa wangis. Okay. Kapag sinabing kamukha tayo ni Lord, nung nilikha tayo ayon sa mukha, sa wangis ni Lord, pinag-aralan doon, sa anong paraan na tayo ay kawangis ni Lord? Dahil meron tayong tatlo. Di ba si Lord tatlo? Father God, Father, Son, and the Holy Spirit. Tatlo. Tayo, mga tao, meron din tayong Espiritu, katawan, ano pa? Anong pangatlo? Kaluluwa. O di Trinity din tayo. Kung ang Diyos ay Trinity, tayong tao, Trinity din. Diba? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang tao, may body, may espiritu, may kaluluwa. Anong kaibahan natin sa baboy? Ang baboy, kapag pista, nililitson. Ikaw, kakainin mo ang lechon. Di ba? Ang anong kaibahan natin sa hayop? Ang hayop ba ay nilikha katulad ng kawangis ba sila ni Lord? Hindi. Bakit? Wala silang espiritu. Wala silang kaluluwa. Kaya pag kinatay mo ang baboy, wala siyang espiritu na mapunta sa impyerno, wala siyang, na pagdating ko sa langit, isama ko yung aso ko. Kasi pet ko yan. Siguro yung aso na yan, malaking, siguro mapunta ng langit yan. Walang espiritu o walang kaluluwa ang hayop. Kahit yung asawa mo na tinatawag mo na, di ba minsan pag nagagalit tayo, tinatawag natin, di ba? Ka, di ba? Pero hindi siya hayop. Maraming mga tao ugaling, pero hindi sila. Nasundan niyo? Kasi kahit anong ugali niyang hayop, pero tao, ang kaibahan sa tao, meron tayong espiritu. Meron tayong kaluluwa. At meron tayong katawan. Okay, ngayon, itong tatlong ito na meron din tayo bilang kawangis tayo ng Diyos, meron tayong intellect. Sabi natin intellect. O bakit tayo'y kawangis ng Diyos? Meron tayong isip. Nasundan natin?
Ang tao ay kamukha ng Diyos, marunong mag-isip. Kaya yung iba, sinatawag mo, wala kang isip, hindi totoo yan. Meron niyang isip. Mabagal nga lang. Diba? Slow nga lang. Pentium 4, naglo-loading. Maraming loading. Pero meron pa rin. Kailangan lang i-upgrade para bumilis. Kasundan natin? Kailangan lang siyang turuan para ma-update, ma-elevate. Diba? Sa computer, sa cellphone, kailangan lang i-upgrade para bumilis. Pero meron tayong talino, meron tayong isip, meron din tayong katawan, at meron din tayong, marunong din tayong mag-desisyon. Ang tawag nun, there are three entity of a person. Namely, entity, intellect, emotion, and body. Ngayong umaga, gagamitin natin ang ating persona paano tayo magkaroon ng bagong simula. Itong tatlong ito. Number 1, dito sa ating intellect. Okay, new beginning. Number 1 is a new beginning. Sa ating outline ay tatlo. Okay, number 1, tatlong bagay na ating matutunan ngayon. Number 1, conditioning of the mind. Sabi nga po natin, conditioning of the mind. Sabihin mo sa katabi mo, harapin mo katabi mo, conditioning of the mind. Ayan. Number 2, cooperation by the body. Sige po. Cooperation by the body. Okay. Pangatlo, confirmation of the will. O, tatlong C. Madali lang tandaan. Conditioning of the mind, cooperation of the body, and confirmation of the will. Okay. Intellect, emotion, and will. Okay. Ngayon, number 1, conditioning of the mind. Lahat ng bagay, mga kapatid, dito tingin sa akin. Lahat ng meron tayo, yung ating mga plano, yung ating mga gagawin, lahat yan nagsimula sa isip. Bago mo gawin yan, iniisip mo na yan. Nasundan natin? At kung ano ang iniisip natin, nakikita sa ating katawan. At kung anong ginawa ng nakikita sa ating katawan, kasi nag-participate ang ating body sa isip, ito ngayon ang iyong magiging lifestyle. Ito ngayon ang magiging takbo ng iyong buhay. Kaya ka nagkaganyan, nagsimula yan sa iyong isip. Mga kapatid, kaya ingatan ang ating mga isip. Dahil ang pagbabago, ang magiging iyong buhay at maging ang ating kinabukasan, nagsimula yan sa isip. Kaya number 1, ang una nating gagawin ay i-condition ang ating mga isip. Nasundan natin, i-condition. Ayusin natin ang ating mga isip. Tingnan niyo po sa versikulo. Okay, meron tayong versikulo diyan. Philippians chapter 2 verse 5. Mahalaga ang isip. O, di ba? Verse 5. Your attitude, tingnan niyo po, your attitude should be the same as that of Christ.
Our attitude should be the same as that of Christ. Another verse, Colossians chapter 3, verse 2. Colossians chapter 3, verse 2. Tingnan niyo po. Yung ating attitude, ang sabi doon sa Philippians 2:5, ang ating ugali dapat daw katulad sa ugali ni Jesus. Kasi po tayo ay followers ni Jesus, maging katulad tayo ni Jesus. Sa anong paraan? Colossians 3:2. Set your minds on things above, not on earthly things. Set your minds on things above, not on earthly things. Ibig sabihin, focus. Focus on spiritual matters, not on earthly. Okay? Isintro ang ating isip sa makadiyos na mga bagay. Isintro ang ating isip sa mga bagay makalangit. Isintro ang ating mga kaisipan sa mga kalooban ng Panginoon makadiyos. Mamahalin ang Diyos, mamahalin ang kapwa, yung mga mabubuting bagay. Kaya nga po tayo nagba-Bible study, nagla-life group, nagdi-devotion, nagbabasa ng Bible. Kasama yan, yun po yung ating mga activities para to develop ang ating isip ay puro makadiyos at makalangit. Dahil mga kapatid, delikado kapag ang ating isip ay makamundo. Ano ba yung mga bagay sa makamundo? Materialismo. Masyadong minamahal ang pera. Kapag ang isip mo ay pera, kaya ikaw ay mukhang negosyante. Mukhang negosyante. Bakit? Lagi mong iniisip ay pera eh. Magkakapera ka ba kung hindi ka magnegosyo? Mukha kang negosyante. Kung lagi kang nag-iisip ng material na bagay, kaysa naman isipin mo yung mga espiritual na mga bagay, nangingibabaw yung pera, bagay, shopping, damit, puro ganyan ang iniisip mo, puro material, na hindi ka na nga nag-devotion, na hindi ka na nga nagsisimba, na hindi ka na nga umatin ng life group, mga kapatid, nagugumon ka na sa makamundo na mga bagay kasi puno ang isip natin sa puro material. At kapag sa utak mo ay makamundo, katulad ng greediness, sakim, puro sa sarili, puro mapagmahal sa sarili. Ang mga tao ngayon, mapagmahal sobra sa sarili at wala nang pakialam sa kapwa. Nasundan niyo po? Kasi nagsimula yan sa isip at yung makamundo na mga bagay, last, yung sariling pita ng laman. Nasundan niyo po? Kaya ang mga lalaki, iniisip lagi, puro babae. Ang mga babae naman, lalaki. Kaya tingnan mo sa kalsada. Tingnan mo sa park. Dahil nagsimula yan sa kanyang nagpapatakbo ng utak niya, ay puro kalaswaan. At kapag kalaswaan ang laman ng utak, ang tingin niya sa mga babae, malaswa na rin. Mga kapatid, yung mga rapist, yung mga napapanood nyo sa Facebook, sa mga balita, hindi yan magkaganyan agad. Nagsimula yan sa isip. Kaya mga kapatid, mga kapamilya, mag-ingat sa paggamit ng cellphone. Dahil di nyo alam kung ano ang pinapanood ng mga bata. Kaya ngayon ang mga bata pa lang,
pero pakinggan, tingnan mo ang kanilang mga ugali. Dahil kung anong nakikita, tinatanggap ng isip, at tinatanggap ng isip, siya ngayon ang kanilang ginagawa. Kaya huwag kang magtaka, bakit maraming Kristiyano makamundo dahil ang kanilang utak ay makamundo. Kaya ang sabi ng bersikulo, tingnan niyo po ng mabuti. Sige po, tingin po kayo ng mabuti dito. Basahin niyo ng mabuti. Anong sabi? Set your minds on things above and not on earthly things. Yung earthly things, yun po yung sinasabi ko kanina. Alaswaan, material na mga bagay na labag sa panuntunan ng Diyos. Kaya no wonder, kahit Kristiyano na, utak talangka, utak makamundo. Kasi iyon ang laging nasa isip. Nasundan po natin, ano pong gagawin? Set. Okay, meron tayong relos. Di ba kapag may relos tayo, anong ginagawa natin? Isi-set natin sa tamang oras. Dahil pag mali ang, hindi mo na-set, mali ang oras. Anong oras na? Dito, sa ating orasan, 11:30. Sa akin, 11. Anong oras sa inyo? 11:20. So, parehas tayo. So, nakaset ang ating oras sa tamang oras. Kapag naset ka ng mali, sundan niyo po, kapag mali ang set ko, halimbawa alas 6, pag tinanong ako, Pas, anong oras? Ay, alas 6 ng gabi dito. Anong oras mo sa Canada? Di ba? Iba-ibang oras sa bawat bansa. Nasundan niyo ba natin? Ang oras sa Pilipinas, dapat pari-parihas tayo. Dahil ang ating mga relos, ang ating mga orasan, nakaset sa tamang oras. Ganon din sa ating isip. Kapag nakaset ang ating isip sa mga bagay na sa itaas, ano ba yung mga bagay sa itaas? Maka-Diyos, mga espiritual, Kristiyano, maayos, pagsamba, pagpupuri, paglilingkod, paglago. Mga kapatid, ayusin. Kung magsimula tayo sa bagong taon, 2026, una, set natin ang ating isip sa isip katulad ni Kristo. Amen? Okay, hawakan natin ating mga isip. Hawakan yung ulo. Saan ang isip mo? Nasa talampang. Kung nasaan ang isip mo, doon ang kamay mo. Tingnan natin kung saan ang mga isip nakalagay. Isipin mo. Pumikit ka. Pikit. Okay. Seryoso, manalangin ka habang hinawakan mo. Ito yung spiritual setting ang tawag dito. Set mo ang mind mo, Lord, set my mind on you. Katulad ng isip ni Kristo. Come on, brothers and sisters. Pray, Lord Jesus, change my mind. Kung meron mga iniisip dyan na hindi nakakatuwa sa paningin ng Diyos, Panginoon, alisin niyo po ito. Baguhin niyo po ang aking kaisipan na maging sentro sa iyo. In Jesus' name, Amen. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam kapag naset mo yung oras mo sa tama? Aalis ka ngayon, tama ang oras mo. Ano ang papel ng oras? Kasi may schedule ka ng trabaho,
May schedule ka ng pagkain, ay, alas 12 na. Anong nasa isip? Kain na. Ay, alas 3. Ano mong binabantayan ng iba? Recess. Sa eskwelahan pa, tagal naman ng recess. Pag nasa trabaho, ang tagal naman ng break time. Ang tagal naman ng sahod. Kailan bang sahod? Kasi nakaset ang utak mo sa sweldo. Nakaset, iba talaga yung tao na nakaset everything in order. Di ba? Kapag linggo, nakaset ba ang utak mo na ngayong araw na ito, magsasamba ako? Kasi nakaset na ang mind mo that Sunday is for the Lord. Amen? At dahil nakaset ka na magsamba, hindi ka na malilate. Dahil alam mo na ang oras ng pagsamba ay alas 10 ang umpisa. Pero kung alas 10, anong oras ang pagsamba? Alas 10. So alas 10, doon ka pa mag-toothbrush, doon ka pa maligo, doon ka pa kakain, manghiniksik pa ka, ano pa. Anong oras ka nang dumating? Ay di alauna na, magkasalubong na tayo dyan sa hagdanan, pauwi na kami, kararating mo lang. Kasi ibig sabihin, hindi ka nakaset. Sunod po natin, mag-expect ka ng pagbabago. Mga kapatid, simulan po natin sa pagsiset ng ating mga isip. Hello, nasundan niyo po natin. Kaya set importante, mahalaga, importante nakaset ang mind. Paano natin malaman kung tama ang ating ginagawa? Kumuha ka ng Bible. Tama ba itong ginagawa ko? Kaya mahalaga ang Bible. Huwag ka lang magbasa para sabihin marami ka ng alam sa Bible. Mga kapatid, hindi ito paramihan ng alam. Kahit isa, dalawa lang ang bersikulo mo, pero ina-apply mo. Ginagawa natin ang ating nabasa. Nagbabasa ka nga, ang dami mong alam, pero iba naman sa iyong ginagawa. Nasundan nyo? Dahil ang Bible at ang isip mo hindi nagkakatugma. Dapat magkatugma ang Bible sa ating mga isip. Hello, nasundan po natin. Dahil kapag hindi magkatugma ang sulat ng Biblia sa ating mga ginagawa, ang ibig sabihin yan, hindi ka nakaset sa espiritual mga bagay. Palakpakan po natin ang Panginoon. Palakpak po sa Panginoon. Hindi po palakpak sa kalapati. Di ba pag pinalakpakan ang kalapati, bumabalik? Sino ba nag-alaga ng kalapati? Di ba pag pinalakpakan mo, lumalapit? Di mo kalapati. Tuloy-tuloy yun. Dadapok sa iyo. Kapag palakpak sa kalapati, tinatawag mo ang kalapati. Kapag palakpak na para sa Diyos, iba. Lamang ang Diyos sa kalapati. Sige nga po, palakpak para sa Diyos. Sabihin po natin, hallelujah! Ayan. Ang mga taong nakaset ang isip sa Panginoon, kahit nasa loob ng simbahan, madali mong makilala. Bakit? Halata ang tao na nagsisimbang nakaset ang isip niya sa Panginoon. Bakit? Pagdating sa mensahe, nakatingin lang sa akin, nakatingin lang yan sa mga ngaral. Bakit? Pumunta ako rito para makinig sa salita ng Diyos. Pumunta ako rito para magsamba. Kaya during worship, nakakonsentrate yan. Pero ang hindi nakaset, nagugutom ako, wala bang kailangan dito? May laki, may budget. Ano bang mabibili dito? Mahapdi ang sikmora ko. Ay, hindi ka nakaset, kapatid. Ang pinuntahan mo ay pakals. Ano kayang ulam? Sino kayang nagbaon? Ano kayang ulam mamaya? Ang set mo ay pagkain. Nasundan niyo po?
Kapag sinabing, set your minds on things above, maka-Diyos, mga bagay na kalooban ng Panginoon sa buhay ko. Yan ang katabi mo. Nakasit ba siya sa Panginoon? Sabihin niyo kung amen kung nakasit sila sa Panginoon. Tingnan niyo po. Hindi niyo po ako katabi. Yung katabi niyo po ang tingnan niyo. Sige po. Oo. Diba? Ang nakasit nakasit sa Panginoon, madaling mag-response. Diba? Sa eskwelahan, pag sinabi ng mga teacher, alright class, ganito ganyan yan. Alright class, our lesson for today is about mathematics. What is mathematics? Ma'am! O sir! Okay ka, what is mathematics? Mathematics is our lesson for today. Kasi sinabi ng teacher, class, our lesson for today is mathematics. What is mathematics? Sir! Ang bilis. Mathematics is our lesson for today. Very good. Nasundan niyo po? Tama, mali. Sino nagsabing tama? Taas mo kamay. Sino nagsabing mali? Hindi nyo alam kung tama ba o mali. O nasa gitna. Nasa gitna. Mga kapatid, ang taong nakaset ang mind sa Panginoon, kapag sinabing, Amen! Amen din. Pero kapag nakaset ka sa tulog, sino mapunta sa impyerno? Amen! Kasi nagulat siya. Napunta tuloy sa impyerno. Pero yung mga nakatulog sa church, alam niyo po may natutunan ako. Ito yung bago. Dati, pag natutulog sa church, parang naiilang ako. Tinutulungan naman ang mensahe ko. Inisip ko, siguro puyat ito. Siguro, paggabi ito. Mga ganun ba? Siguro kaya dito na lang natutulog. Pero naintindi. Ngayon tanggap ko na. Pag natutulog kayo dito, ito yung bago. Tanggap ko na. Bakit? Ang dami ngayon mga tao hindi nakakatulog. Ibig sabihin, ang ganda ng mensahe ko kasi nakatulog ka. Ginawa niya pa akong sleeping pills. Ginawa niya pa akong pantulog. Diba? Sa susunod, lahat ng upuan, lalagyan ko na ng unan. Pastor, samahan mo ng kumot. Magsimba ako ngayon. Bakit? Hindi ako makatulog. Ginawa ng tulugan. Pero salamat dahil nakatulog ka. Mamimili ka, hindi ka makatulog o hindi ka magising. Marami namang mga tao ngayon, hirap gumising. At hindi na nagising. Marami sa ICU. Na problema ng mga doktor, paano gisingin? Na coma. Kaya na problema, Pastor, tuloy pag-pray, i-pray over mo ako, Pastor. Isang buwan na akong hindi nakakatulog. Okay, sige. Ipag-pray kita. Lord, hindi na ito tulog na lang ito ng tulog. Mamili ka, di magising, di makatulog. Ha? Ay matulog din minsan. So, ibig sabihin, nagdepende sa set our minds. Nasunod niyo po? Kapag ang tao problemado ang isip, nasunod niyo po? Kapag punong-puno ka ng problema, bayaran ng tubig, bayaran ng ilaw, bayaran ng bahay, bayaran ng grocery, walang pagkain, parang puno ka ng problema, mga kapatid, tingnan mo mukha mo sa harapan ng salamin. Nakikita ang mga bayaran dito. Guhit, guhit, guhit. Kumusta kapatid? Okay no. Ba't ganyan ang mukha mo? Hindi kasi ako nakapatulong, Pastor. Ang daming problema.
Saan ka ng problema? Kapag pinoblema mo sa isip, isip ka ng isip, nabayaran ang bayaran mo? Pag na-problema ka ba sa isip, nalutas ba ang problema? Mabuti sana kung mag-isip ka, ikaw lang mag-isa, nag-isip ka, nagtingin ka sa bubong, unti-unti bumaba ang bayaran ng kuryente. Nasundan natin? Kaya mga kapatid, sa halip na problemahin mo sarili mo, set your minds on things above. Set your minds on things about Jesus. Kapag kalaswaan ang naisip mo at ang tingin mo sa iba ay malaswa na rin, mga kapatid, maghunos dili ka. Palitan mo yung isip mo ng mga bagay na maka-Diyos. Manalangin ka. Manalangin ka ng manalangin. Dahil isang palatandaan na lihis ka na sa isip ng maka-Diyos. Amen po. Mahalaga mga kapatid ang ating mga isip. What you think is what you are. What you think is what you believe and what you are. Kung anong iniisip mo, yun ang pinapaniwalaan mo at yun ikaw magiging. Sundan niyo po? Walang gumawa ng krimen nang hindi nagsimula sa isip. Walang mga tao, aksidente ko siyang napatay. Meron bang gano'n? Aksidente. Pero karamihan, pinaplanuhan yan. Saan ba dumadaan? Di ba? Kapag galit ka sa isang tao, saan ba dumadaan yan? Inaabangan yan. Kapag may masama kang balak sa isang tao, iniisip yan. Kaya, nahantong sa aksyon, gawa. Kaya, delikado ang isip. Kaya, huwag mag-isip masyado o lalong mga bagay na masama. Pag nakaisip ka ng masama, sabihin mo, halimbawa, may plano kang awayin ang asawa mo. Humanda ka lang talaga pagdating mo. Di ba? Humanda ka lang talaga pagdating mo. O kahit sa anak. Saan ang ate mo? Saan ang kuya mo? Ganito, ganyan yan. Ay, humanda ka lang talaga pagdating mo. So, nag-prepare ka na ng sinturon. Ang dami mo ng plano. Pero nagsimula sa isip. Kapag naisip mong masama ang iyong iniisip at makadulot ito ng kapahamakan, kapag ginawa mo yan, mapahamak ka, mapahamak ang iba, huwag mo nang ituloy. Kapag may plano kang mag-aaway, manalangin ka. Halimbawa, galit ka sa asawa mo. Nagtatampo ka sa asawa mo. Honey, pwede mag-pray tayo. Kasi, bago tayo mag-away, manalangin po muna tayo. Hawakan kayo ng kamay. Lord, bless niyo po ang away namin sa umagang ito. Nawa, Lord, hindi kami magkasala sa aming pag-aaway. Walang murahan. Yung aming pag-aaway, Lord, maging banal. In Jesus' name, Amen. Okay, sige, away. Ready ka na? So, tingin niyo mag-aaway? Ikaw kasi. Di ba? Nawala ang masamang pakiramdam. Alam niyo po yung mga pamilya na maraming anak, obvious na yung mag-asawa na yan laging nag-aaway.
Ebidensya kami. 12 kami. Pero nakikita ko tatay, mama ko, madalas silang nag-aaway. Bakit nung nag-aaway? Walang bigas. Walang ganito. Walang ganon. Pero dapat, hindi kasi kami Kristiyano. Pero ang dapat pala, kaya natutunan ko na. Dati, ganon din kami mag-asawa. Pero natutunan ko, magpipray na. Away na ako sa asawa ko. Parang gusto ko na talagang galit na ako. Papasok mo na ako sa kwarto. Lord, bless niyo po itong galit na ito. Bless niyo po ako, Lord, na kaya-aya ang aking away. Alam niyo, pagdating, sabi ko, ibig magsasalita ako ng away, sabi ko, Mami, kumain ka na? Nawala. Bakit? Pinag-pray. Set your minds on things above. So na po natin, mahalaga ang ating mga isip, mga kapatid. Amen. Everybody say amen. Amen. Ngayon, kung anong iniisip, mag-cooperate ang ating katawan. Sunod po natin. Ang ating kinabog, sino ditong gustong yumaman? Sinong gustong umasinso? Taas mga kamay. Sinong gustong yumaman? Paano yumaman? Pagtaas pa lang ng kamay. Nasunod nyo? Okay, sino ditong gustong yumaman? Sinong gustong umasinso? Alam nyo po, ang mga mayayaman, pag umupo, hindi nakalapat ang likod sa upuan. Yes! Walang biro. No joke. May kilala ba kayong mayaman? Tingnan niyo sa pag-upo pa lang. Upo pa lang. Halata ng mayaman. Tayo. Parang nasa butaka na parang kang nagluhunsoy na parang mga kapatid, nagsimula pala sa aksyon ng ating katawan. Kung gusto mong yumaman, umpisahan mo sa kilos pa lang. Another question, paano manamit ang mga mayayaman? Nakakita na ba kayo? Sino po ditong mayaman? Taas mga kamay. Sino ditong mayaman? Mayabang. Mayabang. Sino dito nakakita na ng mayaman? Sino po? Mga kamay. Nakakita na ba kayo ng mayaman? Of course, dahil nakakita kayo ng mayaman, iba ba sila sa karaniwan? Iba, di ba? Sa pag-upo, sa pananamit, subukan mong mapunta ng mall. Masabi, makilala mo kung sinong mayaman at sinong hindi. Nasundan niyo po? Bakit? 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 Alam niyo ba ang deposito nila sa bangko? In-interview niyo ba? Pero paano niyo malaman na mayaman siya? Ha? Simple lang, manamit, pero mamahalin. Pero simple. Yung mga mahihirap, kilala niyo rin. Sabi Ate Alma, oo naman. Paano manamit ang mga mahihirap? Grabe ang lipstick. Hanggang tenga. Kilay pala, grabe. Sabi, wow, dunyang-dunya, pero huwag kang maniwala, uto-uto yan. Mga kapatid, sa pananamit pa lang, halata na mayaman. Sa kilos pa lang, halata mo ang mayaman, siya hindi. During kainan, ang mga mayayaman, nasa huli ng pila. Pag kumuha, paano mo ikumpara sa mga mahirap? Ay, grabe. Pwedeng magtago ang rebelde.
Nasundan niyo po, ang laki talaga ng kaibahan. Ngayon, pag nangarap ka ng mayaman, mga kapatid, ibig kong sabihin, nangarap ka ng mayaman, simulan mo na ngayon sa kilos, mayaman. Dahil pangarap mo yun eh. Ang pangarap natin, ipakita mo, dahil pag nakita ng Diyos na gusto mong yumaman, kaya tingnan niyo po yung aking kasuotan. Ang init-init kaya. Pero dahil gusto kong maging asendero, gusto kong maging Don Lauro, sinimulan ko sa pormang mayaman. Sinong maniwala na hindi pa ako nag-almusal? Pag pumunta ako ng mall na gaganito, anong isipin ng mga gwardiya? Pag pumasok ako ng bangko, dyan sa tapat sa Metro Bank, papasok ako na kaganito, mag-aagawan sila, mag-i-entertain sa akin. Mukha ako magdeposito ng 5 million. Di ang tingin sa akin ay milyonaryo. Ngayon, tingnan mong sarili mo. Nangarap kang yumaman. Nangarap kang umasinso. Tingnan mong sarili mo sa harapan ng salamin. Mukhang tambay. Hello? Alam niyo po, I really appreciate sa training ng De La Salle University at yung mga standard university. First year pa lang ang mga estudyante, tinuturuan na ng kilos mayaman. Ang akala ko, ay, ang yabang naman ng mga estudyante na yan. Pero yun pala, ang pag-transform pala sa bata, ang training pala, ay simulan mo sa estudyante pa lang. Tinuturo pala doon sa De La Salle kasi nagtanong-tanong ako, bakit ganyan kumilos ang mga estudyante? Kasi meron akong young people na nag-aral sa De La Salle. Ang kanyang kurso ay business management. First year pa lang, doon sa Bataan, first year pa lang sa pagnanalita, naiba na siyang kumilos, iba na ang kanyang pananalita. Dati, yung magasal, karaniwan lang sa mga kabataan natin. Pero yung bata na yun, mula nung nag-aral sa De La Salle, magsalubong kami. Good morning, Pastor. Good morning. Oh, Pastor, kumusta? Asal negosyante. Anong kurso niya? Business management. Kaya first year pa lang, umasta siya na negosyante. Umasta siya na manager. Umasa siya ng milyonaryo. Training, mga kapatid. Kaya sa Kristiyano, naisip ko, nangarap tayong yumaman. Nangarap tayong pagpalain ng Diyos. Sa tingin mo, sa pormahan pa lang, isipin ni Lord, papalain ko ba ito? Sa kilos pa lang, di man kilos mayaman. Ulitin ko po, sino ditong nangarap yumaman? Huwag kayong mahiya. Ikakahiya bang mayaman? Ngayon, simulan natin. Kung may alam ka sa kilos mayaman, huwag kang masyadong galaw-galaw pagpating sa simbahan. Halata mo rin ang mga mayayaman sa loob ng church. Nakakita ba kayo mayaman ang umatin ng church? Nakakita ba kayo ng mayaman na pabalik-balik sa CR? Nasundan niyo po? Nakakita ba kayo ng mayaman na paiba-iba ang upuan? Nandito sa harapan, nandun na sa likod. Sa likod, nandun na sa gitna. Hello? Iba talaga, mga kapatid. Hindi nila sinasadya yan, pero nagsimula yan sa isip. Sundan niyo po? Kasi iniisip nila, mayaman ako. Kaya ang nangyari, mayaman na. Dahil what you think is what you are. Kung anong iniisip mo, yun ikaw maging. Gusto mo bang yumaman? Simulan mo sa isip. Umasta ka ang katawan mo, umasta ka mayaman. Umasta ka na punong-puno ng blessing. Kahit wala kang pera, kapatid, umasta ka na maraming pera. Reverse the curse into blessing.
Dahil pag umasta ka na parang sinusumpa ka, umasta ka na pulubit maralita at hampas lupa, hinampas na lupa pa. Mga kapatid, amoy lupa ka talaga. Dahil yan ang iyong iniisip. Kumusta ka kapatid? Ito, ganun pa rin yung dati. Ibig sabihin, wala kang asinso, ganun pa rin ang dati. Ano pala ang dapat na sagot? Kinukumusta ka ni Pastor Brad, kumusta? Ay, ito Pastor, mas mabuti kaysa dati. Tama! Kasi kapag sinabi, ito, ganun pa rin. Ano yung ganun pa rin? Ang dami utang, hindi nakawala. Kasi yun ang iyong iniisip. Amen? Palakapakan po natin ang mga hindi nagbagong isip. Kapatid, simulan na po natin. Kailan? Kailan? Kapag magsimba tayo, gayahin na po. Piliin niyo yung the best ninyong damit. Nasundan niyo po? Bakit? Kailan mo isuot yung magandang damit mo? Kailan? Pag nasa kabaon? Na nangangamoy alimoong? Mahilig tayong magtago ng, ay, ito ang ganda-gandang damit. Ay, itago ko to. Pag namatay ka, sinong susuot niyan? Kapag may asawa ka, babae ka, may asawa ka, tinatago-tago mo yung magagandang damit. Pag namatay ka, sino magsuot niyan? Nag-asawa siya ng iba, ang makinabang niyan, yung bago niyang asawa, swerte niya. Pero ikaw nagusot-gusot ka, kasi huwag mong gamitin, kasi sinong nakinabang? Diba? Nagsisikap ka, hulugan ko pa man din ito. Suin. Yung mga underwear na mamahalin, hindi mo ginagamit. Anong sinusuot mo? Wala ng garter. Kasi pambahay lang naman. Sinong gagamit nun? Tingnan niyo po, yung mga plato, pangbisita yan. Di ba nasundan niyo po? Gagamitin ng mga anak. Pangbisita yan. Ito yung gagamitin natin. Mga butas-butas na sartin. Nasundan niyo po? Yung mga kurtina. Pag sa pista na yan sabit. Kaya nagkagutay-gutay kapag ibang araw. Poverty mentality. Hirap na utak. Tingnan niyo po mga Pilipino pag yumaman. Ang kusina, ang ganda-ganda. Mga dining table na silver gold, ang mga upuan, glass na, ang gaganda. Ginagamit, pang-display lang. May mga chandelier. Saan sila kumakain? Sa dirty kitchen. Tama? Nandoon sa gilid ng banggira. Pag kumain, ang tuhod lampas pa sa ulo. Pero mayaman, wag ang mga huwag nang gamitin yan. Laging pinupunasan, pero hindi pang araw-araw. Bakit? Pang bisita yan. Ang ibig sabihin ba, nagsisikap ka, nagkanahirap ka para sa bisita, hindi para sa pamilya mo? Oh my God! Tama, mali! Mali kasi ang kaisipan. Mga kapatid, pagbabago, magmula ngayon. Always wear and do your best. Mga pabango, ang mga mamahalin, pang-party. Pag nasa church, amoy melon. Melon amoy. Pag magkumustahan, parang melon.
Ay, pastor, wala namang pambili kasi ng pabango. Kaya amoy melon. Para makatipid kahit albatros, pwede na. Amoy kasilias ka. At least fresh. Hala, sige, mura lang naman albatros. Ilagay mo sa kilikili. Talian mo. At least, pag magbiso-biso sa church, wow, feeling fresh. Parang kaamoy yan. Pero at least, bango ang naamoy mo. Mga kapatid, mahalaga pala ang amoy. Amen? Ang mga mayayaman, anong amoy? Ang bango, di ba? Huwag mong ipahalata na kahit wala kang pera, amoy lupa ka. Dahil nga, nangarap nga tayong yumaman, simulan mo sa pormahan. Amen? O yan pala ang unang pagbabago. Amen? Simulan. Kailan natin simulan? Uuwi tayo, magbihis. Okay. Dahil ako na pastor nyo, proud ako kapag marinig ko, alam nyo yung taga-gateway, grabe silang forma. Ang silang mga mayayaman. Alam mong sabi sa akin ng mga pastor, mayaman naman kayong church eh. Ang yaman-yaman nyo. Last Sunday, nanalo ako ng bigas, isang sako. Isang sako? Grand prize. Sinong sumama sa akin noon? Sister Nimpa, si Glenda. Tuwang-tuwa yung apo ko, talon ng talon. Bakit bata? Totoo ba sa bigas? Hindi naman siya, ang bata, hindi naman nag-ito sa bigas yan eh. Pero bakit siya talon ng talon? Kasi lolo niya ang nanalo. Kinuha ko na yung bigas, dali-dali ako. Sabi ni Ate Nimpa, Pastor, ibaba na natin kasi magbago pang isip. Alam mong sabi ng MC, Pastor, iparapol mo yan ulit, mayaman ka naman. Bakit niya ako sinabihan mayaman? Kasi, sa pormahan. Pero bumulong ako, ano pa, walang bigas sa akin. Nasundan niyo po? Bakit niya ako sinabihang iparapol mo ulit? Kasi mukha ko mayabang. Nasundan niyo po, mga kapatid, sinong maniwala na wala kong pera? Dahil sa forma pa lang, asintero. Kaya si Lord, masa-challenge si Lord, pagyamanin ko na nga ito. Dahil halata na gusto talagang yun. Amen? Pero dahil sa pananamit mo pa lang, Pastor, paano pag walang pambili? Alam niyo mga kapatid, kung gusto may paraan. 50 pesos. Ang dami dyan. 10 pisong tumpok. Alam niyo ba kung magkano ito? Kabibili ko lang ng isang araw. Box ito. Pero kapag tanggalin ko po, mga kapatid, maniwala ba sila? Mga kapatid? Hello? 150 lang ito. Halata bang 150? Mukhang 20. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, ang ating isip, magsimula sa isip, mag-cooperate ang ating katawan. Kahit sabihin mo na, ay, gusto ko lang, simple lang, hindi ko tutuwin. Kasi gaano kasimple ang simple? Mga kapatid, gaano kasimple ang simple? Simple, walang toothbrush. Simple dahil wala ang amoy. Hindi ko tutuwin. Present yourself, ang sabi Romans chapter 12. Verse 1 and 2. Tingnan niyo po, versikulo. Roma 12, 1, 2. Basa. Okay, nandito po. Thank you, Pastor Chris. Tingnan niyo po, Kung hindi na, huwag na kayo magbuklat. Nandito na. Basa, lahat. Tingin, dito, tingin, basa. Begin. Therefore,
i-offer natin? Tapos, paano ka mag-offer? Tira-tira? Lord, I offer my body. Tapos paglapit ni Lord, tanggapin yung body mo. Sabi ni Lord, tinakpan ni Lord ang ilong. Body mo, walang paligo. Yung body mo, amoy, melon. When you offer your body, pleasing, mga kapatid, holy, pleasing to God. Di ba pag mag-apply ka ng trabaho with pleasing personality? Kapag nag-apply ka, di ba bihis na bihis ka? Kasi nag-a-apply ka. Pag a-apply kang nakatsinilas, nakasando, sa tingin mo tanggapin ka? Ayos, pleasing personality. Mga kapatid, kung sa tao, magpaganda ka, magpapugi ka, sa Diyos ba na siyang may-ari ng katawan mo? Present ourselves as living sacrifice, holy and pleasing to God. Why? Because this is our spiritual act of worship. We come to church dahil mag-worship. Tapos sa tayo ka dito na para kang basurero. Mga kapatid, kapag gusto may paraan. Pag-ipunan ko to para alam niyo yung mga ukay-ukay, mga mayayaman ang may-ari niyan. Yes, mga mayayaman na may-ari niyan, patay na nga lang. At least pinamana sa'yo. Nasundan po natin, branded yan, may signature yan, original yan, mamili ka man lang. Hello, nasundan po natin. Dahil sa taon ng 2026, umasta na tayo mayaman. Umasta na tayo mga dunya at saka doon. Sa sunod na linggo, hirap na kayong umakyat sa hagdanan. Kasi yung mga gahon mo, ba't nagkaganyan kayo? Sabi kasi ng pastor, yung mga hikaw mo na, kailan mo kaya susuot yan? Yung magkawil-kawil ng ganyan na parang ano, yung binibitay sa pintuan, yung pangpungsoy, yung magkiling-kiling naglalakad ka, sumakay ka ngayon ng jeep. Imagine mo, sir. Tapos nakaganyan yung ano, tingnan ka ngayon ng mga katabi mo. Ay, yung relos, ay, grabe, tunay. 299. Mga kapatid, ina-exaggerate ko lang. Ang ibig kong sabihin, i-cooperate ang ating katawan doon sa ating pangarap. Huwag kang umastang tamad sa bahay nyo. Kilala nyo mga anak nyo. Sino ang tamad? Sinong masipag? Paano umupo ang tamad? Ay, grabe yung paa. Nakasalampak sa sandalan. Nanood ng TV, grabe. Wagas. Tapos yung cellphone. Alam niyo yung mga walang pangarap sa buhay, puro cellphone yan. Alam mo na kung anong kinabukasan. Yung mga anak nyo walang oras, walang magtrabaho, alam mo na kung anong future niya. Kahit anong dasal pa ninyo, luhod-luhod pa kayong magdasal, kung ang paa ay nakasalampak, tanghali na ay nakahiga, walang pangarap sa buhay. Do not expect prosperous life. Kahit sabihin mo pang, Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a prosperous New Year. Do not expect prosperous. Dahil ang prosperous, hindi po yan magic. Hindi po yan babagsak lang sa harapan mo nang wala kang ginagawa, kapatid. Kahit ligtas ka, yes, dahil tumanggap ka na kay Jesus Christ as Lord and Savior, ligtas ka. Pero in this world, hirap ka. Sinong may kasalanan? Si Lord?
God is always faithful. Pero bakit ka naghirap? Hindi nag-participate ang katawan mo. Hanggang isip lang. May pangarap ka ba, kapatid? Yes. Gusto mo bang, anong gusto mo? Gusto ko po mag-business. Business-minded. Kulang ang katawan, hindi kumikilos. Magkatugma ang isip sa katawan. Mga kapatid, ang pag-aasinso, hindi lang yan sa pag-aaral. Hindi yan sa pagtatapos lang ng kurso. Ano ang mindset ng Pilipino? Mag-aral ka, magganda utang-utang kasi para gumraduate. Maraming graduate, mayaman, tambay, walang trabaho. Ang laki ng ginastos mula grade 1 hanggang kolehiyo. Pero nakabawi ang magulang, walang trabaho. Bakit? Mindset, tamad. Hindi nag-cooperate ang katawan. Maraming umasinso kahit hindi graduate. Anong dahilan bakit yumaman? Diskarte. Magkaiba si graduate kaysa diskarte. Maraming umasinso. Taxi driver lang. Washer lang. Pero madiskarte. Isang araw, may-ari na siya. Isundan niya po, maraming yumaman, hindi walang certificate. Kaya sa mga anak ko, lagi kong sinasabi, diskarte. Sa buhay sa mundong ito, diskarte. Ang susi, diskarte. Lalo pat Kristiyano ka. Sino dito gustong umasinso? Saan ang unang pagbabago? Isip. Pangalawa, katawan. Pangatlo, magdesisyon ka. Make a choice. Pag sinabi mong magdesisyon ka, lagyan mo ng pitsa. Kailan? Kailan natin simulan ang pagbabago? Yes, may pananampalataya ka. Ang pananampalataya na walang gawa, patay. James chapter 2 verse 17. Santiago 2:17. Basa. O, ayan. Thank you, Pastor. Tingnan niyo po. Huwag kayong tingin sa akin. Versikulo. Basa. Ready, begin. You see? Sabihin mong born again ka. Sabihin mong ligtas ka. Sabihin mong Kristiyano ka. Pero wala kang ginagawa. Anong sabi? Patay. Ang pananampalataya na hindi sinasamahan is not accompanied by action. Hindi sinamahan ng kilos, patay. Kristiyano ka, pero patay. Imagine sa patay, may nakakabaong dito. May magagawa ba ang patay? Nakahiga lang. Kaya nag-stop ng pangarap dahil patay na. Mga kapatid, maraming Kristiyano gano'n. Pero sabay-sabay tayong magsabi, wala na dito yan. Walang pananampalataya na walang action. Amen? Sino dito ang nagnanais na ang iyong pananampalataya samahan mo ng aksyon? Taas kamay! Okay. Hawakan mo yung batok ng katabi mo. Batok, batok. Diba? Mga kapatid, ang pananampalataya kapag hindi mo sinamahan ng gawa. Kaya no wonder. Ganyan. Another verse. Santiago 2:26. James 2:26. Okay, tingnan niyo po. Versikulo ito, mga kapatid. Pwede niyo itong isulat sa inyong notebook at tandaan lagi.
As the body without the spirit is dead. Ang katawan na walang espiritu, patay. So faith without deeds is dead. Kaya kung minsan ang mga Kristiyano amoy patay. Kasi may pananampalataya nga yan, pero kulang at walang gamot. Ang lakas ng loob magsabi, ay, alam mo, born again ako, Kristiyano ako, alam mo, nagsisimba. Saan ka nagsisimba? Sa Disney ako, nagsisimba ako. Tanong, nakitaan ka ba ng pagiging Kristiyano sa iyong mga kapitbahay? Kung nakitaan ka, anong nakikita nila? Blessing ka ba? Ang iyong mga pananalita ba naging pagpapala? That kind of action is pleasing to God. Mga kapatid, ang mensaheng ito bilang bagong simula. Question, kailan tayo magsimula? Kailan? Sino magsasabing now? Sino magsasabing now? Sige po. Kasi may plano ka, walang action. Naisin na to ay oo nga, no? Amen. Hallelujah. Pero wala kang gagawin. At matapos ang 2026, ito pa rin tayo. Ito na naman ang topic natin ulit. Taon-taon, new beginning, lagi na lang tayong new beginning na wala tayong natatapos. Pagdating ng year-end Thanksgiving, mag-celebrate na naman tayo, magpalaro na naman tayo ng eksena ng kasal. O gano'n na naman ulit tayo. Party-party na naman ulit tayo. Kainan na naman tayo. Pero, tingnan mga sarili natin. Sino dito nangarap magkasasakyan sa taon na ito? Sino dito nangarap na sa taon na ito, mag-usap kayong mag-asawa? Mag-usap kayo ng masinsinan. Mag-usap kayo ng pamilya, mga anak. Ano ba ang ating project sa year na ito? Anong gusto nating magkaroon sa taon na ito? Nasundan niyo po? Mga anak, gusto niyo bang magkaroon tayo ng service? O, di ba? Tapos, mga anak, may plano kayo. Ipaano natin, lalamog. Para pag mag-outing tayo, tayong magpamili, punta tayong Tagaytay, punta tayo naka-earphone, sarili niyong sasakyan kasi may plano kayo. Nasundan niyo po? Ang mga anak, kaya hindi tumutulong, wala naman din man nila alam kung saan sila tutulong. Ano ba ang tutulungan nila? Mga nanay, anong plano niyo sa bahay niyo? Ilipat ko kayo ang bubong. Gawin mo na namang sahig yan. Meron kang plano na pagbabago. Huwag kang pumayag na ito, pastor, ganon pa rin. Nakakatuwa si Brother Jeffrey. Hiramin ko po yung kanyang buhay. Nung unang punta ko, wala silang taas. Baba lang. Yung sala nila, tulugan, kainan, salas. Pero dahil determinado, gusto ng pagbabago. Gumawa ng plano, pinag-usapan ng pamilya. Pagbalik ko, wow, napawaw ako. Ang ganda ng taas. Parang masabi mong nasa Forbes Park na sila. Dati sa Progress Park. Ngayon, nasa Forbes Park. Why? Dahil ang nagsimula sa isip, nangarap, sinimulan, nagsikap, nagawa, nangyari. May resulta. Dahil gusto. Kapag gusto, may pangarap. Ang tanong, kailan mo planuhin? Kahit wag mo nang gawin, plano muna. At ang plano,
ipanalangin, at unti-unti gawin. Nasundan niyo po? Sino po ditong gustong mag-travel? Sama sa akin. Mag-travel tayo ng Bohol, Boracay, Palawan. Dito muna tayo sa Pilipinas. Huwag muna tayong lumabas. Di ba ang gandang tignan, naka-uniform ang taga-gateway ng purple? Na nag-excursion, nag-travel. Kaya ba? Kaya. Kapag hindi natin planuhin at hindi natin gawin, mangyari? Nasundan niyo po? Alam ko dito may pamilya na nagpaplano na magtutour sa summer. Alam ko yan, kung sino yun. Lahat sila, meron na silang schedule. Bakit? Mangyari po ba yan? Mangyari yan. Bakit? Pinaplano. Tinanong ko yung asawa, bro, balita ko, magtutour daw kayo sa Bohol. Bakasyon. Kapag niloob ni Lord. Di ba ang ganda? Yan ang sagot ng Kristiyano. Niloloob ni Lord. Nasundan niyo po? Kaysa lagi ka lang magmokmok sa bahay, bugnutin. Lagi ka lang nakapokus sa problema, palaaway. Ang mga taong hindi na lumalabas ng bahay, palaaway. Ang mga taong hindi lumalabas ng bahay, utak tambay. Ang pagbabago, isip. Huwag kang nakapokus sa problema. Noong nakaraang mga linggo, yung utak ko parang gusto ko nang putulin yung ulo ko. Stress na stress, problema ng problema. Nung nakalabas ako kahapon. Kaya ganito ako nagsasalita. Nakarinig ako ng mga ganang mensahe. Sabi ko, oh my God, ang laki pala ng aking problema. Isip ko pala ay nawawala sa tamang landas. Kaya kapatid, sabay-sabay tayo. Let us do the new beginning. Sino ang sasabay sa akin? Sino gustong sumabay? Kapag may negative na isip, anong gagawin? Hawakan ang ulo in Jesus' name. Kapag may marites, in Jesus' name. Do not think that you are. Huwag kang mag-focus sa mga bagay na kakakisod. Huwag kang mag-isip sa mga bagay na kakalugmok at nakakahamak sa iyo. Isipin mo ang magandang plano ng Diyos. Anong sabi ng Diyos? For I know the plans I have for you. Jeremiah 29:11. Basa. Make this verse this year. Gusto mo bang maging prosperous? Mas makamay. Gusto mo bang maging successful? Read this verse. Basahin natin sa Bisaya na kinasing-kasing. Isa sa puso ang pangako ng Diyos this year. Ready, begin. Palakpakan po natin ang Diyos. Malakas na palakpak para sa buhay ng Panginoon. Habang pumapalakpak po tayo, tumigaw tayo ng Hallelujah! Tayo lahat ay tumayo. Tayo lahat ay tumayo. Palakpak na sumigaw ng Hallelujah. Come on, church! Palakpak! Palakpak na may galak. Palakpak na punong-puno ng pagpapala. Sumigaw! Hallelujah! Your blessing. Sige po, hallelujah. Lord, bless us. Brothers and sisters, do not look to the right. Do not look to the left. Huwag kang tumingin sa iyong likod.
straight ahead. Forget the past. Start a new beginning. Bagong ikaw. Bagong ako. Yung dating ako na makamundo, ihingi mo yan ng tawad sa Diyos. At palitan mo yung bago na makadiyos. Be serious as we come to the holy presence of the Lord. Hallelujah. Kung meron man mag-asawa dito, hinihiling ko magkatabi kayo. Because God is in the business of blessing all the families. Come on. Meron magkakapatid, magkakapitbahay, yung mga wala dito, yung mga asawa at pamilya nyo, isipin nyo, God is in the blessing, is in the business of blessing your families. You are representing God's blessing for your family. God's blessing for your future. Gusto mo nang pagpalain, maging successful. Now, lumapit ka sa Panginoon. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, narito ako. Here I am, Lord. Magpakumbaba ka. Alisin mo yung pride at yabang sa iyong katawan. Humble yourself in the presence of God, covered by the grace of Jesus. Here I am, humbled by your majesty, covered by your grace so free. So here I am, knowing I'm a sinful man, covered by the blood of the Lamb. Love of all is mine, since you laid down your life, the greatest sacrifice. Sama-sama po tayo sabay-sabay. Majesty, come on church. Your grace has found me just as I am, blinded by the light in your hand.
church. Damhin mo ang presence ni Lord. Damhin mo siya sa iyong puso. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on, church. Majesty. Oh, hallelujah. Forever I am changed by your love and the beauty of your majesty. Yes, Lord. Forever. Forever, Lord God, that I am changed. Forever, tuloy-tuloy ang pagbabago. We are created in God's image. So let us live in His image. Sa isip, sa puso, at sa ating mga gawa. God deserves our heartfelt worship. God deserves our service. God deserves. Dapat lang siyang paglingkuran, purihin at sambahin dahil sa libreng kaligtasan at dahil nilikha niya tayo. Purihin ang tagapaglikha, purihin ang nagligtas. Impyerno na tayo sana, pero dahil sa kanyang pag-ibig, dahil sa kanyang grasya, narito pa. Ngayon samahan natin ng kasamaan. Samahan pa ba natin ng makamundo? Focus on God. God deserves your offering of worship. Forever, I am changed. Sabihin po natin sa Panginoon, Lord, forever, I am changed by your grace. Forever, I am changed by your grace. Dakilang Ama, tingnan niyo po ang mga anak mo sa oras na ito. Tingnan niyo po ang bawat pamilya. Tingnan niyo po ang bawat isa. Nakita niyo, Ama, ang laman ng puso at isip. Lord, release your blessings. Father God, pour out your blessings in all aspects of our lives. The power of your love dwells in our hearts, dwells in our families. Holy Spirit, empower, anoint our lives. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen. Pakapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.